Hoy, ikaw na walang pinag-aralan, anong magagawa mo? Lumayo ka at mag-alaga ng bisita. Galit na nagsalita ang biyenang babae sa kanyang manugang. Mahal, huwag kang makialam. Gusto mo bang mapahiya tayo? Nalokoan ka na ba? Hindi man lang tiningnan ng asawa ang kanyang asawa, sobrang nahiya. Sa pamilyang ito na nagmamalaki ng kanilang mga diploma mula sa pinakamataas na paaralan parang alahas, ang manugang na hindi nakapagtapos ng kolehiyo ay halos hindi itinuturing na tao. Sa harap ng daan-daang VIP na bisita at mga mamamahayag, sa loob ng granding bulwagan ng gala, malapit nang gumuho ang isang kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ako na ang mag-iinterprete. Sa iisang pangungusap na iyon ng manugang, natawa ang lahat. Ngunit pagkatapos ng isang minuto, ang pagkakasunod-sunod sa loob ng pamilya ay ganap na baligtad. Bago simulan ang kwento ngayon, pakiusap na mag-subscribe at mag-like para suportahan kami. Naway mamukadkad sa inyong araw ang kapayapaan at kaligayahan, parang mga bulaklak. Narito na ang kwento ngayon. Ang pamilya ni Roberto Santos, ang pamilya ng biyenan ni Carmen, ay maraming henerasyon na nagmamalaki ng kanilang mga diploma mula sa pinakamataas na universidad ng bansa, parang mga medalya ng karangalan. Mula nang ang biyenang lalaki ay nagtayo ng isang katamtamang kumpanya ng kalakalan noong kabataan niya at pinalawak ang kanilang katayuan sa lipunan at mga koneksyon, ang pinag-aralan sa pamilyang ito ay hindi lamang isang simpleng talaan, kundi ito ang unang pamantayan sa pagsukat ng dignidad ng isang tao. Ang biyenang babae, si Lourdes Santos, ay lalo na mahigpit sa ganitong pamantayan. Kapag nakikilala niya ang isang tao, una niyang tinatanong kung saang paaralan siya nag-aral at kung anong pamilya ang kanyang pinanggalingan, at sa loob ng maraming taon, tinatrato niya si Carmen na hindi nakapagtapos ng kolehiyo, parang isang taong nagpapababa sa ranggo ng pamilya. Kaya sa bawat okasyon ng pamilya, laging pare-pareho ang lugar na inilaan para kay Carmen. Ang pagtanggap ng mga Amerikana ng mga bisita, ang pag-aayos ng mga pagkain, ang pagpunta-punta sa kusina at pintuan, nagtratrabaho ng walang pagod sa mga lugar na hindi nakikita ng sinuman. Para sa pamilyang ito, ang pakikialam ng manugang sa mga mahalagang pag-uusap o sa mga gawaing labas ay isang uri ng tahimik na ipinagbabawal, at sa loob ng 6 na taon, wala ni isang beses na nalampasan ni Carmen ang linyang iyon. Si Daniel Cruz, ang asawa, ay sa labas ay tila mahinahon at makatuwiran. Hindi siya masalita at halos hindi nagtataas ng boses. Ngunit sa loob ng katahimikang iyon ay naroon ang kalikasan ng isang taong sanay na umiwas sa alitan, isang uri ng duwagdan. Alam ni Daniel na si Carmen ay may matagal na panahon na nabuhay sa ibang bansa, ngunit kailanman ay hindi siya nagsikap na tunay na makilala siya. Sa gitna ng mga magulang at kapatid na nagmula sa mga kilalang paaralan, mas komportable at mas kapakipakinabang para sa kanya na hayaang manatili ang kanyang asawa bilang isang tahimik at maamo na manugang. May panahon si Carmen na wala pa ring nakakaalam. Noong bata pa siya, ang kanyang ama ay isang taong nagtatrabaho sa pangangalakal sa ibang bansa, at lumaki si Carmen na palaging sumusunod sa kanyang ama, magpalipat-lipat ng Pilipinas at ibang bansa. Siya ay isang batang mas pamilyar sa mga opisina ng mga kasosyo sa negosyo at mga bodega sa daungan kaysa sa silid-aralan ng paaralan. Ang wika ay hindi niya natutunan sa aklat, kundi inaaral niya ito sa katawan para mabuhay, at katabi ang kanyang ama habang tinatanggap ang mga mamimili at sinusulat ang mga numero sa mga kontrata. Natural na niyang natamo ang praktikal na kaalaman. Ngunit hindi matagal ang panahong iyon. Pagkatapos nilang bumalik sa Pilipinas, ang ama ay nagbigay ng garantiya sa isang kakilala at ang pamilya ay gumiba sa isang araw. Ang ama na nagkasakit pa. Ang mga batang kapatid, lahat ng pasaning ito ay bumagsak sa mga balikat ng 18 sa taong gulang na Carmen. Kahit hawak ang liham ng pagpasok sa universidad, kailangan ni Carmen na pumili ng pagkita ng pera para sa ikabubuhay kaysa sa bayad sa matrikula. Hindi dahil hindi siya marunong na pinabayaan niya ang kolehiyo para iligtas ang pamilya,
Kusa niyang tinigil ang landas na iyon, ngunit pagkatapos ng kasal, ang pamilya ng biyenan ay ayaw man lang malaman ang dahilan. Hinusgahan nila si Carmen, batay lamang sa resulta na hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo at patuloy na itinulak siya sa mas tahimik na lugar, sa mas hindi nakikitang sulok. Nang taglagas na iyon, isang malaking okasyon ang nakatakda sa kumpanya ng pamilya ng biyenan para ipagdiwang ang ika-13 anibersaryo ng pagkakatatag. Magkakaroon ng malaking seremonya ng kasunduan kasama ang malalaking dayuhang kasosyo sa negosyo sa Grand Ballroom ng isang Hotel Deluxe sa Maynila. Hindi ito isang simpleng seremonyang kontrata. Ito ay isang okasyon na inanyayahan ang mga personalidad mula sa politika at negosyo, media, mga alumni ng universidad at mga kinatawan ng mga kasosyo, kaya para sa pamilya ng biyenan, ito ay parang isang entablado para ipakita ang kanilang kapangyarihan. Isang linggo bago ang okasyon, nagsimulang magbigay ng detalyadong mga tagubilin si Lourdes kay Carmen. Ang pagsusuri ng mga kasuotan ng mga VIP, pagkumpirma ng linya sa bulwagan, pagsasaayos ng mga upuan, pagtanggap sa mga bisita, lahat ng ito ay mga gawaing nasa likod ng entablado. Carmen, malinaw ang iyong dapat gawin. Kapag dumating ang mga bisita, tanggapin ang kanilang mga Amerikana sa pintuan, ayusin ang mga regalo, at huwag kang lumabas o makipag-usap sa mga dayuhang bisita. Naiintindihan mo ba? Malambot ang boses ni Lourdes, ngunit sa loob ng mga salitang iyon ay malinaw ang determinasyon na tiyaking nakakapit ng mabuti ang lugar ng manugang. Yumukod si Carmen at sumagot na naiintindihan niya. Sa loob ng 6 na taon, ito ang pinakamaliit niyang boses, ang boses na pamilyar na. Si Miguel, ang bayaw, ay nagboluntaryong maging responsable sa pagpapatupad ng okasyong ito. Ipinagmamalaki ang kanyang karanasan sa pag-aaral sa Amerika, nagpuri-puri siya na hahawakan niya ang lahat, mula sa order ng handaan kasama ang mga dayuhang bisita hanggang sa mga material ng presentasyon, at sa harapan ng pamilya, walang humpay niyang sinabi na siya ang taong magpapakita ng antas ng pamilyang nakatayo sa mataas na paaralan. Kuya, ipagkatiwala mo ito sa akin ngayon, mula sa pagtanggap sa mga buyer hanggang sa presentasyon. Inayos ko na ang lahat. Bawat beses na magsalita si Miguel ng may kumpiyansa, nagliwanag ang mata ni Lourdes ng pagmamalaki at ang tingin ay natural na dumudulas kay Carmen at nagdadala ng bigat ng paghahambing. Alam ni Carmen ang mga titig na iyon, ngunit walang pagbabago ng ekspresyon, ay tumingin lamang sa listahan ng paghahanda sa kanyang kamay. Isang araw, habang abala ang paghahanda, habang inayos ni Carmen ang listahan ng mga kalahok sa gala at mga dokumento ng transaksyon, natapat ang kanyang mga mata sa mga dokumento ng praktikal na trabaho sa panig ng dayuhang buyer. Ilang mga ekspresyon sa pagsasalin ay hindi maayos, at ang mga marka ng dami ay tila may maliliit na pagkakamali. Natigil sandali ang kanyang mga daliri, ngunit dahil may hiwalay na propesyonal na koponan ng mga interpreter at mga nagtatrabaho, nagpasya siyang walang dahilan para makialam at tahimik na inilapat ang mga dokumento. Nang gabing iyon, nagtipon ang pamilya ng biyenan para sa huling pagkumpirma ng linya ng okasyon. Muling tinutukoy ni Lourdes ang lugar ni Carmen. Sa loob ng pintuan ng bulwagan, ayusin ang mga Amerikana ng mga VIP at ang mga regalo, iyon ang lugar ko. Huwag kang lumingon sa ibang direksyon. Hindi nagpakita ng anumang reaksyon si Daniel sa mga salitang iyon. Walang isang salitang nagtatanggol sa asawa, walang kahit isang titig, untitikoy lamang ng ulo. Hindi iyon kasunduan, ito ay ugali. At matagal nang alam ni Carmen kung gaano kalalim ang inilubog sa kanya ng ugaling iyon. Pagkatapos umalis ang pamilya, naglakad si Carmen ng mag-isa sa pasilyo ng hotel. Sa puwang ng pintuan ng bulwagan ay nakita niya ang malaking chandelier at ang entabladong may mahabang pulang karpet at logo ng kumpanya. Matagal niyang pinagmasdan ang espasyong ikikinang ng ilaw bago ilayo ang kanyang tingin. Parang muling kinukumpirma niya na ang entabladong iyon ay matagal nang naging mundo na walang kaugnayan sa kanya, itiniklop ang paghahanda sa kanyang kamay at inilagay sa loob ng bag. Nang gabing iyon,
Pagkauwi ni Carmen, kinuha niya mula sa pinakamalalim na sulok ng aparador ang isang lumang kahon ng mga dokumento na matagal na niyang itinago. Sa loob ng kahon na may manipis na alikabok ay naroon ang mga business card ng mga dayuhang buyer noong panahon ng kumpanya ng kanyang ama at mga mabilis na tala ng kontrata. Nang dahan-dahang hinipo ng kanyang mga daliri ang mga titik sa mga papel na nanilaw na, naramdaman niya na may isang bagay na dahan-dahang gumalaw sa isang sulok ng kanyang puso. Isang napakaliit at tahimik na pagyanig na ang mundong matagal na niyang tinagilid ay hindi pa ganap na nawala. Nang umaga ng araw ng okasyon, dumating si Carmen sa hotel bago ang mga miyembro ng pamilya ng biyenan. Kinumpirma ang posisyon ng counter ng pagtanggap sa pintuan, inayos ang mga nakaunat na dekorasyon ng bulaklak sa upuan ng VIP at isa-isang sinuri kasama ang mga empleyado kung tumutugma ba ang mga regalo sa pagkakasunod-sunod ng listahan. Ito ang palaging ginagawa niya. Trabaho na walang simula at katapusan na hindi nakikita ng sinuman. Inakala niya na ganoon din siya ngayon. Ngunit 2 oras bago ang pagbubukas, may dumating na agarang mensahe sa pamamagitan ng mga tauhan ng hotel. Ito ay balita na ang iskidul ng dayuhang buyer ay pinaaga kaysa plano at halos sabay-sabay. May ulat ding dumating na ang nakatalagang interpreter ay nasangkot sa aksidente sa daan at hindi makakarating sa venue. Ang maringal na entablado ng pamilya ng biyenan na sa labas ay tila perpekto ay tahimik na nagsimulang lumabas ang mga bitak bago pa man dumating ang unang bisita. Nang mabalitaan ang ulat na iyon sa silid ng paghahanda, ang hangin sa loob ay biglang bumaligtad. Si Miguel, na nagboluntaryo bilang overall in charge, ay nagsimulang lumakad-lakad sa pagitan ng silid ng paghahanda at ng pasilyo ng hotel habang nakakapit ang telepono sa kanyang tainga. Nagpadala siya ng magkakasunod na mensahe sa mga ahensya ng panlabas na interpreter, ngunit walang sinuman sa buong Maynila na makapagbibigay agad ng interpreter para sa mataas na antas na kasunduan tuwing hapon ng Sabado. Ang mukha ni Miguel, na hanggang 1 oras na ang nakalipas, ay puno ng kumpiyansa, ay naging mapula na ngayon, at ang mga daliri na nagpapalipat-lipat ng mga material ng presentasyon at mga buod sa Ingles ay kaunting nanginginig. Nagtipo ng mga opisyal para mabilis na talakayin ang mga alternatibo, ngunit ang lahat ng magagawa nila ay ang ideyang magtayo ng empleyado na medyo marunong ng Ingles. Ngunit ang buyer na ito ay hindi isang katayuan na maaaring lampasan ng iilan lamang na formal na pagbati. Kailangan nila ng isang taong hindi lamang marunong mag-interpret kundi may ganap na pag-unawa rin sa konteksto ng mga nilalaman ng kontrata upang makipag-usap. Kaya ang kalungkutan na ang pagtatayo ng isang disanay na tao ay maaaring sumuod sa mismong okasyon ay kumalat sa buong silid. Si Lourdes ay naramdaman na hindi normal ang sitwasyon, ngunit ang una niyang inalala ay ang mukha niya. Ang tanging iniisip niya ay paano maitago ang problemang ito bago dumating ang mga mamamahayag at alumni. Tinawag ni Lourdes ang 2 empleyado at binabaan ang boses ay determinadong nagsalita, lumabas at panatilihin ang ngiti. Dapat para sa mga bisita na para walang nangyayari. Huwag pahintulutang lumabas ang anumang nangyayari rito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Carmen na nasa tabi ng pintuan at muli siyang tinususan. Carmen, mag-focus ka sa pagtanggap ng mga VIP sa pintuan na iyon. Huwag kang lumabas dito. Sa mga salitang iyon ay nakapaloob ng malinaw ang kahulugan na walang pangangailangan at hindi kailangan malaman ng manugang ang kaguluhang nangyayari sa loob. Dahan-dahang yumukod si Carmen at lumiko patungo sa pintuan. Katulad ng palagi, si Daniel ay nakatayo sa isang tabi ng silid ng paghahanda at pinapanood ang sitwasyon, ngunit malinaw sa kanyang mukha na inaasahan niyang malutas ito ng kanyang kapatid sa halip na magsikap siyang mag-aksyon. Nang lumingon si Carmen saglit sa gawin ng silid ng paghahanda, bahagyang kinutuban ni Daniel ang kilay at umiling. Sapat ang isang titig na iyon. Ibig sabihin nito ay huwag maging mausisa at manatili sa itinalagang lugar.
Kahit sa sandaling pinakatensyon ng panloob na pamilya, patuloy na itinutulak ng asawa ang kanyang asawa sa pinakamadaling lugar. Nakatayo si Carmen sa harap ng counter ng pintuan na nagpapanukala na inaayos ang listahan ng imbitasyon habang walang malasakit na nakikinig sa mga pag-uusap na dumadaan mula sa loob ng silid ng paghahanda. May salitang dumaan sa pasilyo na ang buyer ay nag-iisip na gumawa ng mga praktikal na tanong at pagkumpirma ng dokumento, hindi lamang simpleng pagbati, at sa sandaling iyon, huminto ang mga daliri ni Carmen sa ibabaw ng listahan. Hindi ito simpleng puwang ng interpreter. Ang direktang pandama na kung patuloy ito ay maaaring gumuho ang buong okasyon ay malakas na nagpiga sa loob ng kanyang dibdib. Pagkatapos ng maikling pag-aalangan, sa wakas ay binuksan ni Carmen ang pintuan ng silid ng paghahanda at pumasok, at sa pinakamahinahon at malinaw na boses nagsalita siya. Parang may ilang bahagi ng mga material na isinaling hindi maayos ang mga ekspresyon. Kung magtatanong ang buyer tungkol sa dokumento, maaaring magkaroon ng problema. Sabay na lumingon ang mga mata sa silid kay Carmen. Ngunit sa mga titig na iyon ay walang interes o pasasalamat. Si Miguel, na ang mga ugat ay nasa kasukdulan na, ay hinawakan ang mukha ng tila walang pagkakataon ang manugang na maunawaan ang realidad ng okasyon at hinarangan ang salita ni Carmen. Bahagyang itinaas ang isang sulok ng labi at sa boses na may halong paghamak ay nagsalita siya. Ate Carmen, hindi iyon ang iniisip namin ngayon. Ang mga dokumento ay sinuri na ng mga eksperto. Baka mas mabuting lumabas ka na at gawin mo ang iyong trabaho. Lumingon na rin ang mga opisyal sa paligid at hindi nila tinanggap ang salita ni Carmen bilang mahalagang impormasyon. Sa sandaling iyon, malapit na lumapit si Lourdes sa manugang. Malambot ang boses, ngunit malinaw ang presyur sa loob nito. Carmen, huwag kang manghangang magsalita at tumahimik ka. Darating na ang mahahalagang bisita at kung makikialam ka sa ganitong okasyon, magiging mas komplikado ang lahat. Ang dalawang babae sa lipunan na kasama ni Lourdes ay tila sumasang-ayon din sa salita ni Lourdes nang tumango at hindi nila itinago ang ekspresyon na tila ang manugang ay labis na nakikialam sa mga sentral na bagay. Hindi na nagsalita pa si Carmen. Hinayaan niyang maging tahimik ang kanyang mga labi at humakbang pabalik. Ngunit habang humihakbang pabalik, hindi pa rin inalis ni Carmen ang kanyang mga mata mula sa kopya ng kasunduan na nakalatag sa mesa ng silid ng paghahanda. Ang pagmamarka ng unit ng dami, ang maliliit na pagkakaiba sa mga probisyon ng responsibilidad. Ilang ekspresyon na nagbago mula sa salin na nakita niya ilang araw na ang nakalipas. Lubos na alam ni Carmen kaysa kanino man ang anumang maliliit na pagkakamali na ito ay maaaring maging anong problema pagkatapos ng pagpirma. Dapat ko bang itukoy ang pangungusap na iyon ngayon din? Hindi, pinabayaan na ako. Kung makikialam pa ako uli, mas malaking paggalit na lamang ang babalik. Dalawang pag-iisip ang nagbanggaan sa kanyang isipan, ngunit sa huli ay walang sinabi si Carmen, ibinaba ang mga dokumento sa lugar nito at bumalik sa gawin ng pintuan. Sa harap ng pangunahing pintuan ng hotel, sunod-sunod na ang mga magarang sasakyan at mga sasakyan ng pahayagan na humihinto. Ang mga VIP na may maayos na bihis ay nagsimulang pumasok kasunod ng pulang karpet at ang mga kamera ng mga mamamahayag ay nang ilaw ng shutter sa magkabilang panig ng pintuan. Pinanatili ng mga miyembro ng pamilya ng biyenan ang perpektong mukha na may mapagpaliwanag ng ngiti at may dignidad na pagbati. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, sa loob ng silid ng paghahanda, ang nakamamatay na butas ng kawalan ng interpreter ay hindi pa rin napupuno at ang kabalisa ay patuloy na lumalaki. Si Carmen ay tumatanggap ng mga Amerikana ng mga bisita, nag-aakay ng mga upuan at sa labas ay parang nakatuon lamang siya sa kanyang papel. Nang iyon, isang empleyado ng hotel na may walkie-talkie ay mabilis na lumapit at nagbalita na ang delegasyon ng buyer ay dumating ng mas maaga kaysa nakatakda. Ang mga mata ni Carmen ay natural na lumingon sa gawin ng silid ng paghahanda at nang sandaling iyon
ay nakita niyang agarang tinawag ni Miguel ang isang batang opisyal na may kaunting kakayahan sa Ingles para gampanan ang panandaliang interpretasyon. Sa sandaling nakita ni Carmen ang eksena na iyon, naramdaman niya ang isang malamig na sensasyon na bumuhusan sa kanyang gulugod. Ang kakayahang mag-usap sa araw-araw na sitwasyon at ang pag-interpret ng praktikal na trabaho ng kontrata ay ganap na magkaibang mundo. Naintindihan ni Carmen ng direkta na ang mapanganib na pagpiling iyon ay maaaring magdulot ng mas malaking aksidente. Nang pumasok ang delegasyon ng buyer sa bulwagan, mas naging mahigpit ang atmosfera. Ang unang pagbati at pagpapalitan ng business card ay naipasa ng maayos sa formal na ngiti, ngunit iyon ay simula pa lamang. Agad-agad na nagsimula ang isang lihim na preparatory na talakayan at ang buyer ay lampas sa formal na pakikipagpalitan at mabilis na nagbuhos ng mga praktikal na tanong. Ang batang opisyal na lumabas para maging panandaliang interpreter ay naging walang kulay ang mukha mula sa unang tanong. Nagbukas ang bibig, ngunit ang mga pangungusap ay hindi nagpatuloy hanggang katapusan at biglang titigil sa gitna. Sa harap ng mabilis na Ingles na may halong teknikal na terminolohiya at mga kondisyon ng kontrata, ang kakayahan sa antas ng pang-araw-araw na pag-uusap ay ganap na walang magagawa. Ang mga mata ng kinatawan ng buyer ay dahan-dahanang naging malamig. Hindi direktang nakita ni Carmen ang eksena mula sa labas ng pasilyo ng bulwagan, ngunit ang kakaibang katahimikan na dumadaan sa puwang ng pintuan ng silid ng talakayan, ang sunod-sunod na mabilis na yabag ng paa, ang mga empleyado ng okasyon na nagpapalitan ng tingin at hindi mapanatag, lahat ng ito ay sapat na. Nararamdaman ni Carmen ng buong katawan niya na may isang bagay na seryosong gumagalaw sa loob. At pagkatapos ng maikling panahon, biglang bumukas ang pintuan ng silid ng talakayan. Ang ilang miyembro ng koponan ng Pilipinong panig na may putla-putlang mukha ay nagtapon sa pasilyo. Isang nanginig na boses ang lumabas mula sa bibig ng isa. Sinasabi ng buyer na gusto nilang suriin muli ang mga pangunahing kondisyon bago magsimula ang formal na seremonya. Sinasabi nila na hindi nila maaring umakyat sa entablado ng ganito. Sa sandaling nahulog ang mga salitang iyon sa pasilyo, sabay na nagyelo ang hangin sa loob at labas ng silid ng paghahanda. Nakatayo si Carmen sa harap ng rack ng mga Amerikana at malinaw na narinig ang pangungusap na iyon. Ang isang bagay sa loob ng kanyang dibdib ay dahan-dahang nagsimulang uminit. Naunawaan ni Carmen nang higit sa sinumang naroroon na ang maringal na seremonya ng kasunduan ay maaaring gumuho bago pa man magsimula, kasabay ng pagkawala ng mukha ng pamilya ng biyenan at ng kontrata ng kumpanya. Ang sitwasyon sa loob ng silid ay patuloy na lumalala sa pagdaan ng panahon. Ang kinatawan ng buyer ay hindi na nagtatanong pa at ang pag-uugali ng paulit-ulit na tinatakpan at binubuksan ang mga dokumento ay kahulugan na hindi pa niya makita ang dahilan para manatili sa luklukan. Sa labas ng pintuan ng silid sa pasilyo, magulo ang mga opisyal, mga sekretaryo at mga tauhan ng hotel. Walang sinuman ang makakapagbigay ng malinaw na solusyon at ang oras ay lumilipas lamang at ang mukha ni Lourdes na hanggang kamakailan ay nagpapanatili ng masayang ngiti sa harap ng mga mamamahayag ay nagsimulang sabay na lumabas ang inis at takot. Hinawakan ni Lourdes ang isang opisyal sa tabi niya at sa mababang boses ay mabilis siyang nag-utos. Kailangang gawin natin ang isang bagay. Kung masisira ang okasyong ito, matatapos ang mukha ng aming pamilya, nandoon ang mga alumni sa labas. Sa mga salitang iyon, ang opisyal ay yumukod lamang ng ulo nang may mahirap na ekspresyon at hindi nakakagawa ng alternatibo. Ang pag-aalala ni Lourdes ay mas malapit sa kahihiyan sa harap ng mga tao kaysa sa pagkabigo ng kontrata at ang pagkakasunod-sunod ng prioridad na iyon ay patunay din na hindi niya nakikita ang esensya ng krisis ngayon. Nagpapatuloy si Carmen sa pagitan ng pintuan ng bulwagan at ng pasilyo ng silid ng talakayan habang tinatanggap ang mga bisita. Ngunit ang mga piraso ng pag-uusap na dumadaan mula sa labas ay nakakaakit sa kanyang tainga. Ang tono ng mga tanong na itinapon ng buyer,
ang katahimikang tila na pagod na naghihintay ng sagot, at ang mga paminsan-minsang pantig na Ingles na may halong buntong hininga. Sapat iyon para malaman ni Carmen na ang kabilang panig ay lampas na sa antas ng simpleng pag-aabala. Ang mga taong nakaupo sa loob ay nagsisimula ng tumingin sa direksyon ng pag-alis sa kontrata. Huminto si Carmen sa isang tabi ng pasilyo at nag-isip. Ito ay naglalakad sa mas mapanganib na direksyon kaysa inakala ko. Hindi lamang ang interpreter ang problema. Ang kabilang panig ay nagsisimulang paghinalaan ang aming kakayahan mismong umintindi. Kung umaalis sila bago magsimula ang okasyon, iyon ay hindi simpleng pagkaantala kundi katapusan ng buong transaksyon. Sinamantala ni Carmen ang sandaling nabuksan ang pintuan ng silid at lumapit siya kay Miguel. Tahimik niyang sinabi na kailangang beripikahin muli ang ilang partikular na mga pangungusap ng kasunduan na noong inayos niya iyon ay may mga ekspresyon na lumabas na naiiba. Ngunit si Miguel, na nabulabog na ng pagkamahiya at galit, ay hindi man lang tumingin ng tama kay Carmen. Ate Carmen, sinabi ko na kanina ngunit hindi ngayon ang oras para sa ganoong bagay. Malaking bagay ang nangyayari sa loob. Mangyari lang ay huwag kang humarang at lumabas ka na at gawin mo ang iyong trabaho. Sa boses ni Miguel ay halong pagkabalisa at inis, at ang direksyon ng inis na iyon ay hindi ang kanyang sariling sitwasyon na nagdulot ng krisis, kundi tumpak na nakatutok kay Carmen. Walang sinuman sa mga tauhan sa paligid ang tumanggap sa salita ni Carmen bilang mahalagang impormasyon. Si Daniel sa kabila ng pasilyo ay nakita ang kanyang asawa na muling nang himasok at naging matigas ang kanyang mukha. Dahan-dahang hinawakan ang braso ni Carmen at inakay siya sa gawi ng waiting area para sa mga bisita at sa mababang boses ay nagsalita. Carmen, hindi ngayon ang tamang panahon. Kung nakikialam ka ng hindi dapat at natutuwa ang mga tao sa iyo, anong magagawa mo? Mangyari lang ay isipin mo ang mukha ng pamilya. Ang mga salitang iyon ay tumpak na tumama sa dibdib ni Carmen. Ang mukha ng pamilya, ang salitang palagi niyang naririnig sa loob ng 6 na taon. Sa sandaling lumabas pa rin ang salitang iyon sa ngayon, muling kinumpirma ni Carmen ang katotohanan na ang itinataguyod ng asawa ay hindi ang asawa, kundi ang kanyang sariling kaginhawaan. Ngunit walang sinabi si Carmen at bumalik sa waiting area para sa mga bisita. Hawak ang mga kamao ng dahan-dahan. Habang bumabak, hindi pa rin pinabayaan ng kanyang tainga ang mga tunog na dumadaan sa pasilyo. Sa maikling pag-uusap ng buyer sa loob ng silid ng talakayan, malinaw na naroon ang tinig na nagbababa ng tingin sa antas ng pag-unawa ng Pilipinong panig. Sa sandaling dumating ang mga salitang iyon sa kanyang tainga, naging malamig at matigas ang mga dulo ng mga daliri ni Carmen. Isang bagay sa loob ng kanyang dibdib ay dahan-dahang nagsimulang mag-apoy. Hindi ito galit. Ito ay determinasyong nagtatarakan ang buong katawan. Ang determinasyong hindi na dapat na tahimik. Agad-agad, ipinahayag ng tagapagsalita na dumating na ang oras ng okasyon at muling tinanong kung maaari na bang magpatuloy ang programa sa entablado. Ngunit nagpasya silang hindi maaaring simulan ang formal na seremonya habang hindi pa natapos ang talakayan sa silid. Ang mga mamamahayag at VIP na nakaupo sa loob ng bulwagan ay nagsimulang mag-alingas-ngas at ang mga mata na nagtatanong kung bakit patuloy na natatapos ang schedule ay nagtutungo sa pintuan. Sa mga alumni at mga kinatawan ng kasosyo, nagsimulang kumalat ang malamig na komentaryo na ang kumpanya ng pamilya ng biyenan ay hindi kayang pamahalaan ng maayos ang isang internasyonal na okasyon at ang magandang entabladong ipinagmamalaki ay dahan-dahang nawawala ang mukha nito. Tiyak sa sandaling iyon, tinawag ni Lourdes si Carmen. Malambot ang boses, ngunit may taglay na katangian ng isang taong sanay na mag-utos sa manugang. Carmen, magdala ka ng tsaa sa silid ng talakayan. Masama ang mood, kaya dapat nating gawing mas magaan ang loob ng mga bisita. Ito ay kahulugan na hanggang katapusan ay nais niyang gamitin ang manugang bilang mensahero. Ngunit ng pagkakataong ito,
Agad-agad na nakilala ni Carmen na ito ay isang pagkakataon sa halip na utos. Dinaluyan niya ang plato ng pilak sa magkabilang kamay at yumukod, at tahimik na binuksan ang pintuan ng silid ng talakayan nang walang sinuman na mapansin. Sa sandaling pumasok siya sa loob ng silid, tumigil ang hininga ni Carmen. Ito ay dahil sa harap niya ay isang eksena kung saan ang buyer at ang mga opisyal ng Pilipinong panig ay nakaupo na naghaharap ng may matalas na ekspresyon, walang tiwala sa isa't isa. Ang panandaliang interpreter na opisyal ay may pawis sa mukha at nakatingin sa mga tala sa kamay, halos hindi na makasalita. At ang kinatawan ng buyer ay nang hindi makakuha ng tamang sagot sa mga tanong, nagpapahinto-hinto na sa mga dokumento, naghahanap ng mas mabilis at mas tiyak na mga ekspresyon. Habang ibinababa ni Carmen ang mga tasa ng tsaa sa mesa, agad-agad niyang natukoy ang punto na kasalukuyang sinusuri ng kabilang panig. Hindi ito simpleng pagkumpirma ng schedule o pagbati. Ang interpretasyon ng mga probisyon ng responsibilidad, ang saklaw ng mga kondisyon, ang nagnanais na piraso ng gastos. Ito ay mga tanong na tumatagos sa puso ng kontrata at ang ilan sa mga ekspresyon ay eksakto sa pagkakaugnay sa mga kaibahan ng dokumento na napansin ni Carmen ilang araw na ang nakalipas sa silid ng paghahanda. Lumagpak ang kanyang puso. Bago umalis na hawak ang plato, sandali niyang itinaas ang kanyang mga mata at tumingin sa isang partikular na pangungusap sa kasunduan na nakapatong sa mesa. Ang pangungusap na iyon ay hindi simpleng pagkakamali sa pagsasalin. Ito ay isang panganib na nakalagay sa loob ng probisyon ng responsibilidad na nagpapatuloy kahit pagkatapos ng pagpirma at maaaring magdulot ng daan-daang milyong pisong pinsala depende sa interpretasyon. Lumabas si Carmen sa silid ng talakayan at nakatayo sa dulo ng pasilyo na malapit sa bintana at malalim na huminga. Sa labas ng bintana ay nakita ang mga ilaw ng hardin ng hotel at sa ilalim ng mga ilaw na iyon ay nakahanay ng mahaba ang mga sasakyan ng mga VIP. Tinitingnan ni Carmen ang kanyang sariling mukha sa salamin ng bintana bago niya naalaala ang isang salita na narinig niya mula sa ama niya noong bata pa siya. Carmen, alalahanin mo, ang isang linya ay maaaring magligtas ng kumpanya at ang isang numero ay maaaring sirain ang kumpanya. Ang boses ng ama sa mabilis na alaala ay tumunog sa loob ng kanyang dibdib. Ang praktikal na pandama na matagal na niyang pinigil, ang isang bagay na matagal nang natutulog ay inilalabas ng sandaling ito, patuloy siya paabante. Nararamdaman ito ni Carmen sa buong katawan. Sa pagitan nito, sa loob ng bulwagan, habang lumilipas ang oras ng pagkaantala, ang mga kamera ng mga mamamahayag ay nagsimulang lumikas mula sa entablado at tutungo sa pintuan. At ang maringal na entabladong ipinagmamalaki ng pamilya ng biyenan ay dahan-dahang nawawala ang mukha nito kada minuto. Naunawaan ni Carmen na wala na siyang mapagtatatakbuhan. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang puso ang wikang matagal nang nakaimbak at ang praktikal na pandama. Nang iyon, muling bumukas ang pintuan ng silid ng talakayan at isang miyembro ng koponan ay lumabas sa pasilyo at sa nanginig na boses ay bumubulong. Maaaring kailangan nating kanselahin mismo ang formal na seremonya ng ganito. Sa sandaling nahulog ang isang salitang iyon sa pasilyo, nagbago ang mga mata ni Carmen. Tahimik na ibinaba ang plato ng pilak sa estante ng pasilyo at nagsimulang gawin ang mga hakbang na hindi pa niya inaasahan sa kanyang sarili. Isang hakbang, isa pang hakbang, papunta sa linyang hindi pa niya nalampasan ni isang beses sa loob ng 6 na taon. Sa sandaling nakatayo si Carmen sa harap ng pintuan ng silid ng talakayan, para bang bumaba ang dugo sa kanyang mga paa. Sa loob, ang matalas na Ingles ng buyer ay mabilis na nagpapalitan at ang nanginginig na boses ng panandaliang interpreter ay lalo pang humihina. Kahit ang hangin na dumadaan sa puwang ng pintuan ay tila ramdam na pinahigpit. Kung bumalik siya ngayon, maaari siyang bumalik sa counter ng pintuan na para bang walang nangyari, sa lugar na pamilyar sa loob ng 6 na taon ng pag-aayos ng mga Amerikana at pagdadala ng mga regalo. Ngunit isang tunog ng pagsasara ng dokumento ang malinaw na narinig mula sa loob.
Ang kinatawan ng buyer ay may galaw na nag-aakda na gusto na nilang tumayo. Hinawakan ni Carmen ang hawakan ng pintuan. Hanggang sandaling ito, walang sinuman ang nakakaalam na ang isang hakbang na ito ay magbabago ng buong pamilya. Ang loob ng silid ng talakayan ay mas matigas kaysa inaasahan. Sa isang panig ng mahabang mesa ay ang buyer, at sa kabilang panig ay si Miguel at 2 opisyal, at sa sulok na upuan ay ang panandaliang interpreter na opisyal na tuyot ng pawis na ginugumok ang mga tala. Si Lourdes ay nakaupo sa dulo ng mesa, humihinto ang mga tuhod, at si Daniel ay pinaglaruan ang mga dokumento habang hindi alam kung saan ilagay ang kanyang mga mata. Ang kinatawan ng buyer ay sinusuri ang oras at inilagay ang kamay sa ibabaw ng mga dokumento, isang postura na katulad ng huling senyal na malapit na siyang umalis. Sa sandaling pumasok si Carmen sa loob ng pintuan, sabay na lumingon ang lahat. Pumitik ang mga mata ni Lourdes at dati-ratihang lumingon si Miguel, ngunit tulad ng binabaliwala ay tumingin sa mga dokumento. Nagsimulang magsalita si Lourdes. Puno ng lakas ang mga daliri na nagbababa ng tasa ng tsaa sa mesa. Carmen, hindi mo lugarang dito. Kung tapos ka na sa pag-aayos, maghintay ka sa labas. Karaniwan na ay yumuyukod lang siya at babalik. Ngunit ang galaw ng kinatawan ng buyer na ganap na tinatakpan ang mga dokumento at nag-aakda na tumayo ay pumasok sa kanyang paningin, at sa sandaling iyon ay magkasamang narinig ang matagal na boses ng ama. Ang kasunduan ay nasisira sa isang sandali, ngunit ang pagtatakip sa nasirang kasunduan ay maaaring tumagal ng maraming taon. Tinanggap ni Carmen ang harapan na tingin ni Lourdes at nagbukas ng bibig. Nanginig ang boses ngunit malinaw. Nay, paumanhin, ngunit nais ko pong subukang gawin ito para bang tumigil ang oras sa loob ng silid ng talakayan. Nalaglag ng panandali ang interpreter ang ballpen sa sahig at sabay na tumingin ang buyer. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes at hindi masara ang bibig, at si Daniel ay mula sa pagbabangon mula sa upuan ay muli pang umupo. Agad na tumugon si Miguel. Nagliliwanag sa pawis ang noo ngunit matalas ang boses. Ate Carmen, hindi oras para sa biro ngayon. Ito ay praktikal na interpretasyon. Kailangan ng lugar na ito ng propesyonal na tauhan. Sa mga salitang iyon ay nakapaloob ang kumpiyansang anong magagawa ng manugang na hindi nakapagtapos ng kolehiyo sa lugar na ito. Naging busog ang dibdib ni Carmen at dahan-dahang uminit ang isang bagay. Hindi ito kahihiyan. Ang isang bagay na nagsumikap at naging matigas sa loob ng 6 na taon ay nagsisimula ng pumutok. Ngunit hindi nagtaas ng boses si Carmen. Sa halip, inilipat ang tingin sa mga material sa Ingles sa ibabaw ng mesa at inayos sa isipan ang huling tanong ng buyer. Ito ay isang pandama na sinanay katabi ang ama mula 15 taong gulang, at ang katawan na naaalala ay gumagalaw ng mas maaga kaysa ulo. Dahan-dahang yumukod si Carmen sa buyer at tiyak na tinukoy sa Ingles ang pangunahing punto ng huling tanong ng kabilang panig. Maikling at malinaw ang mga pangungusap. Eksakto niyang tinukoy na ang pagdududa ng kabilang panig ay hindi nasa schedule, kundi sa paraan ng responsibilidad, at natural na idinagdag ang nuance na ang Pilipinong panig ay may kamalayan sa bahaging iyon. Sa isang sandali ay nagbago ang hangin sa loob ng silid ng talakayan. Ang kinatawan ng buyer ay hininto ang kamay na palapit na tinatakpan ang mga dokumento, at sa unang pagkakataon ay tumingin ng tama sa mukha ni Carmen. Ang kinatawan ay nagtapon ng mabilis na mga tanong sa pagsubok ng antas, at hindi huminto si Carmen. Pagkatapos maunawaan ang pangunahing layunin ng mga tanong, ibinuod at ipinaabot ang posisyon ng Pilipinong panig. Hindi lamang simpleng paglipat ng mga salita. Nababasa niya kung saan nararamdaman ng kabilang panig ang pagkabigo at ipinaliwanag sa mga opisyal ang konteksto, at ang mga opisyal sa unang pagkakataon ay may ekspresyong naiintindihan na nila ang daloy. Ang kinatawan ng buyer ay muling lumubog sa sandalan ng upuan at binuksan ang mga dokumento. Ang taong nagnanais umalis ay muling naupo. Nakatayo si Lourdes na bahagyang bukas ang bibig
at tinitingnan ang manugang. Ang mga daliri ay kaunting nanginginig sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Mas malala pa si Miguel, ang tao na nag-aral ng 4 na taon sa Amerika at bumalik na inaangkin na kinakatawan niya ang internasyonal na kamalayan ng pamilya, ay nanonood ng eksena kung saan ang manugang ay mas natural na nangunguna sa pag-uusap kaysa sa kanya. Sinubukan ni Miguel na makiisa sa daloy sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga estadistika ng mga slide ng presentasyon, ngunit ang buyer ay nasanay na sa komunikasyon sa pamamagitan ni Carmen at ang mga salita ni Miguel ay lumutang sa air. Si Daniel ay naging matigas sa ganap na ibang kahulugan, mas malalim ang nanag-utos sa kanya kaysa sa pagkagulat sa kakayahan sa wika ng asawa. Ang katotohanan na sa loob ng buong buhay kasal ay hindi niya subukang makilala ang aspetong ito. Hindi niya ginawang isang taong tahimik ang asawa, kundi naglock sa kanya sa isang tahimik na lugar, at ang katotohanang iyon ay kinaharap niya sa unang pagkakataon. Nagsimula na namang dumaan ang talakayan. Tiyak na tinutukoy ni Carmen ang konteksto sa bawat tanong at iniaayos ang mga sagot sa paraang madaling matanggap ng kabilang panig. Hindi lamang ito kakayahan sa wika kundi pandama sa pagbabasa ng temperatura ng lugar. Ang pandamang iyon na wala ni isang beses na ginamit sa loob ng 6 na taon ay bumabalik ng hindi tumatagal. Tulad ng pagbubukas ng pinto sa matagal na saradong silid na naipon lamang ang alikabok, ngunit naroroon pa rin ang lahat ng kagamitan sa lugar nito. Ang mga bagay sa loob ni Carmen ay hindi nawala kundi naghihintay. Maingat na nagtanong ang isang opisyal ng Pilipinong panig. Halong gulat at pagsisisi ang boses. Pasensya na, ngunit mayroon ka bang karanasan sa kalakalan dati? Maikli ang sagot ni Carmen. Noong bata pa, matagal akong kasama ng ama ko sa trabaho niya. Sa iisang pangungusap na iyon ay nakapaloob ang bigat ng mga taon na hindi na kailangan pang mahaba ang paliwanag. Tahimik na lumapit si Daniel at umupo sa tabi ni Carmen. Isang beses na kumikibo ang mga labi, ngunit sa huli ay walang lumabnaw. Ang eksena sa harap ng kanyang mga mata ay mas tumpak na nagpapakita kaysa anumang salita kung gaano niya hindi nakilala ang asawa sa loob ng 6 na taon ng buhay kasal. Sandaling tiningnan ni Carmen ang asawa. Sa mga mata niya ay naroroon ang isang bagay na hindi pa rin maaaring pangalanin, hindi galit at hindi patawad. Lumingon si Carmen at muli tumungo sa buyer. Sa labas ng bulwagan, ang mga tingin ng mga mamamahayag ay nakatutok pa rin sa pintuan, at ang bulong sa pagitan ng mga alumni na tila may nangyaring problema ay kumakalat. Ngunit sa loob ng silid ng talakayan, sa tulong ni Carmen, nilampasan na ang pinakamasama. Ang formal na seremonya ay hindi matutupok. Nagsimulang muling ayusin ang mga dokumento ng buyer. Ang mga taong nagnanais umalis ay naupo, at ang mga dokumentong nagsara ay bumukas. Ngunit hindi nagpababa ng bantay si Carmen. Patuloy na nakikita sa kanyang paningin ang huling pahina ng kasunduan sa mesa, ang kaibahan ng unit ng dami at ang probisyon ng responsibilidad na nakita niya sa silid ng paghahanda ay naroroon pa rin nang hindi nagbago. Ang lahat ay nag-iisip na tapos na, ngunit biglang tumigil ang isang daliri ni Carmen sa ibabaw ng kasunduan. Lahat ng tao sa silid ng talakayan ay nag-aakda ng tumayo. Nagpalitan na ng kamay at isang nasisiyahang ngiti ang nagsisimulang lumabas sa mukha ng kinatawan ng buyer. Ngunit mula sa bibig ni Carmen ay isang napakababang boses ang lumabas. Sandali lang. Sa 2 salitang iyon, ang hangin ng silid ng talakayan ay biglang nagyelo. Ibinaba ng kinatawan ng buyer ang kamay na nagpapakamay at tumingin kay Carmen. Ibinaba ni Lourdes ang tasa ng tsaa at kuminot ang kilay. Sumandig si Miguel sa sandalan ng upuan habang isang sulok ng labi ay itinaas. Ang ekspresyong iyon ay malinaw na nagsasabing, "Anong palabas naman ito?" Dahan-dahang binuksan ni Carmen ang 5 pahina ng kasunduan. Kaunting nanginginig ang mga dulo ng kanyang mga daliri, ngunit hindi gumalaw ang mga mata. Sa ilalim ng liwanag ng fluorescent, maliwanag na kumikislap ang mga titik sa ibabaw ng papel. Binilang ni Carmen ang 3 linya ng unit ng dami at malalim na huminga.
Ang boses ni Carmen ay pumuno sa silid ng talakayan. Malinaw ang pagbigkas sa Ingles at maigsi ang mga pangungusap. Direkta niyang tinitingnan ang kinatawan ng buyer habang eksakto niyang tinutukoy na ang unit ng dami ay magkaibang nakasulat sa orihinal at sa salin. Sa orihinal ay nakasulat na tonelada, ngunit sa salin ay naging kilo. Ang pagkakaibang ito ay isang nakamamatay na pagkakamali na maaaring lumikha ng daan-daang milyong pisong pinsala sa aktwal na transaksyon. Biglang naging matigas ang mukha ng kinatawan ng buyer. Hinubad niya ang salamin at pinunasan ang dulo ng shirt bago muling tumingin sa mga dokumento. Ang abogado ng buyer na nakaupo sa tabi ay yumukod din at nagsimulang suriin ang parehong pahina. Sa silid ng talakayan ay maririnig lamang ang pagpalipat ng mga pahina. Biglang tumayo si Lourdes mula sa kanyang upuan. Namumula ang mukha at nanginginig ang mga labi. Kumatok ang ilalim ng tasa ng tsaa sa ibabaw ng mesa. Si Lourdes ay lumingon kay Carmen at sa mababang ngunit matalas na boses ay nagsalita. Carmen, nais mo bang mapahiya ang kumpanya sa lugar na ito ngayon? Anong alam mo para hawakan ang kasunduang sinuri na ng mga eksperto? Sa boses na iyon ay puno ng galit, ngunit pati na rin ng pagkagulat. Nanginginig ang mga mata ni Lourdes. Ito ay dahil kailangan niyang harapin sa harapan ng lahat ng tao sa lugar na iyon ang katotohanang ang manugang na palagi niyang hinihiwalayan ay mas tumpak na nagbabasa ng sitwasyon kaysa sa kanya. Dahan-dahang yumukod si Carmen, ngunit hindi siya umatras. Ang puso ay kumukuha sa loob ng mga tainga niya. Naroroon ang pawis sa palad, ngunit hindi inalis ni Carmen ang daliri sa ibabaw ng papel. Sa loob ng kanyang isipan ay tila marinig ang boses ng ama. Ang kasunduan ay hindi nagsisinungaling. Ang numero ay mas matapat kaysa emosyon. Tuwid na tumingin si Carmen kay Lourdes at tahimik na nagbukas ng bibig. Nay, hindi ko ito ginagawa para mapahiya kayo. Kung lalampasan ang pagkakamaling ito, maaaring malugi ang kumpanya ng daan-daang milyong piso. Ang nasuri ko ay isang unit lamang ng dami, ngunit ang isang iyon ay maaaring baguhin ang buong balangkas ng kasunduan. Hindi nanginig ang boses, tahimik ngunit malinaw, para bang tumigil ang hininga ng lahat sa silid ng talakayan. Yumukod si Miguel mula sa upuan at sinimulan ang pakikialam. Mayroon na siyang pawis sa noo at kakaibang paghawak ng buhol ng kurbata. Si Miguel ay aktwal na ang taong namamahala ng huling pagsusuri ng kasunduan. Kung may pagkakamali, iyon ay pagkakamali rin ni Miguel. Ate Carmen, pagkakaiba lamang sa paraan ng pagmamarka ng unit iyon. Walang totoong problema. Sa boses ni Miguel ay naroroon ang pagsisikap na magpanggap ng kalmado, ngunit mabilis na gumagalaw ang mga mata pakanan at pakaliwa. Ang abogado ng buyer ay nagtaas ng ulo at isang beses na tumingin kay Miguel bago tahimik na muling tumingan ang mga dokumento. Ang isang titig na iyon ay sapat na para sirain ang argumento ni Miguel. Dahan-dahan at tahimik na umiling si Carmen kay Miguel at binuksan ang ikapitong pahina ng kasunduan. Doon ay nakasulat ang probisyon ng responsibilidad. Sa orihinal, kung magkaroon ng depekto, ang nagbibigay ng supply ay dapat naganap na magbayad, ngunit sa salin, ito ay naging pinaghahatian ng dalawang panig. Hindi ito simpleng pagkakaiba ng unit. Ito ay isang maling pagsasalin na nagbabago ng kalikasan ng kasunduan. Nang sabay-sabay niyang ipaliwanag ni Carmen ang ikalawang pagkakamali sa Ingles at Filipino, dahan-dahan na naglagay ng salamin ang kinatawan ng buyer at tumango. Sa kanyang ekspresyon ay wala ng galit. Sa halip, may malalim na tiwala na umuusbong. Ang kinatawan ng buyer ay maikling nagpadala ng isang salita sa Ingles kay Carmen. Dapat ka sanang narito mula pa sa simula. Hanggang sa sandaling iyon, si General Santos, ang biyenang lalaki, ay hindi nagsalita ni isang salita at nakatayo sa tabi ng bintana. Ang dalawang kamay ay nakapaloob sa mga bulsa ng Amerikana habang pinapanood ang nangyayari sa loob mula sa simula hanggang katapusan. Ang hapon na liwanag
sa labas ng bintana ay pahilig na pumapasok at lumalapag sa uban na buhok ng biyenang lalaki. Dahan-dahan na lumingon si General Santos at tumingin kay Carmen. Sa kulot na gilid ng mata ay isang komplikadong damdamin ang dumaan. Maaaring ito ay pagkagulat o marahil ito ay pagsisisi. Ang biyenang lalaki ay sa malalim na boses ay tahimik na nagsalita. Maraming salamat, Carmen. Ikaw ang nagligtas ng kontratang ito ngayon. Sa iisang pangungusap na iyon ay ganap na nagbago ang hangin ng silid ng talakayan. Si Lourdes ay nakabukas ang labi, ngunit mahigpit na nakasara ang bibig habang tumingin sa labas ng bintana. Si Miguel ay yumukod at inilagay ang tingin sa mga dokumento. Si Daniel naman ay nandoon sa upuan at tinabunan ng dalawang kamay ang kanyang mukha. Ang mga balikat ay kaunting nanginginig. Tumayo ang kinatawan ng buyer at humiling ng pakikipagkamay kay Carmen. Tumayo si Carmen at hinawakan ang kamay na iyon. Sa sandaling pakikipagkamay, sandali na may luha sa mata ni Carmen ngunit hindi ito bumuhos. Hindi ito isang pakikipaglaban para kilalanin ng sinuman. Nais lamang niyang sabihin ang tama. Habang lumalabas sa silid ng talakayan, tumingin si Carmen sa langit sa kabila ng bintana ng pasilyo. Nakatulay ng mahaba ang sinag ng araw sa pagitan ng mga ulap. Sa pasilyo ay mahinang nananatili ang amoy ng kape at sa malayo ay maririnig ang tinig ng isang tao na nag-uusap sa telepono. Inilagay ni Carmen ang kamay sa kanyang dibdib. Mabilis pa rin ang tibok ng puso, ngunit alam ni Carmen, ang totoong naguho sa lugar na iyon ngayon ay hindi ang pagkakamali sa kasunduan, kundi ang maling kaayusan na nagtatago sa likod ng salitang pinag-aralan. Ang halaga ng isang tao ay hindi tinutukoy ng mga titik sa diploma. Ito ay tinutukoy ng bigat ng oras ng pamumuhay. Ito ay unang naramdaman ngayon ng lahat ng tao sa silid. Ang pagbabaligtad na nagsimula sa silid ng talakayan ay naging isang agos na hindi na maitago. Sa buong malaking bulwagan na naghihintay sa formal na seremonya, kumalat ang balitang sa halip na kanselahin ang seremonya ng kasunduan, iaayos ang iskedul at magsisimula agad. Ang hangin na nagulo sa pagkabalisa ay nagsimulang muli na maging inaasam na may kasamang tensyon. Nang makumpirma ang mga binagong dokumento, ang buyer ay may mas malambot na ekspresyon kaysa sa simula at muling kinumpirma ang kanilang pagdalo sa formal na seremonya at ang kinatawan ay maikling tumango kay Carmen bilang pagpapahayag ng tiwala. Ang mga mata ng mga opisyal ng Pilipinong panig na nakita ang eksena ay nagbago. Naunawaan ng lahat na hindi na nila maaaring ituring siyang isang pangalawang tauhan. Nagsikap si Miguel na mabilis na suriin ang order ng programa ng formal na seremonya para mahanap ang isang paraan para maibalik ang kanyang mukha. Ngunit ang katotohanan ang tunay na nagpasya sa tagumpay o kabiguan ng okasyon ay hindi siya kundi ang manugang ay malinaw na nakaukit na sa mga mata ng mga opisyal at ng mga tauhan. Si Lourdes ay lumapit kay Carmen bago ang formal na seremonya at sa mababang boses ay nagsalita. Ang sulok ng labi ay nakataas, ngunit sa loob ng mga mata ay walang ngiti at sa boses ay lantarang naroon ang huling pagtatangka na itulak muli ang manugang sa hindi nakikitang lugar. Carmen, tapos na ngayon, kaya lumayo ka sa likod at akayin mo na lang ang mga bisita. Ang mga nasa unahan ay dapat ang mga miyembro ng pamilya namin. Ngunit bago pa matapos ang mga salitang iyon, isang mensahe ang dumating sa pamamagitan ng tauhan ng hotel mula sa punong sekretaryo ng buyer. Ito ay isang opisyal na kahilingan para makasama si Carmen sa mga pangunahing bahagi ng formal na seremonya. Hindi ito simpleng pag-aayos ng interpreter. Ito ay kahilingang personal na isinend ng kinatawan ng buyer na inutos ang pangalan ni Carmen. Sa sandaling iparating ng tauhan ng hotel ang nilalaman sa harapan ni Lourdes at Miguel, tumigil ang kamay ni Lourdes sa ibabaw ng bag niya. Ang manugang na nais niyang ipadala sa likod ay tinatawag ng kasosyo ng isang transaksyong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso sa entablado. Walang mapagsabing salita. Mas malala si Miguel. Nagboluntaryo siya,
bilang responsableng opisyal ng okasyong ito at naniniwala siyang tiyak siya ang dapat sa gitna ng entablado, ngunit hindi binanggit ng buyer ang pangalan ni Miguel. Sa kahilingan ay isa lamang ang nakasulat na pangalan, si Carmen. Dahan-dahang ibinaba ni Miguel ang mga dokumentong hawak niya at hindi niya matagong gumagalaw ang kalamnan ng panga. Hindi nagpaliwanag nang hiwalay ang kinatawan ng buyer sa dahilan ng kahilingan. Ngunit alam ito ng sinumang nanonood sa nangyari sa silid ng talakayan. Para sa kinatawan, ang mahalaga ay hindi magagarang karanasan o diploma. Ang isang taong nagawa ng tumpak na pagpapasya sa harap ng krisis, nabasa ang layunin ng dalawang panig ng higit sa wika at binago ang daloy batay sa katibayan at hindi emosyon. Ang taong iyon ay dapat nasa entablado para maging ligtas ang kontratang ito hanggang katapusan. Nakumpirma na ito ng kinatawan sa silid ng talakayan. Nagsuot si Carmen ng malinis na navy blue jacket na inihanda ng mga tauhan ng hotel at nakatayo sa waiting area sa likod ng entablado. Ang mga kamay na kamakailan ay nag-aayos ng mga Amerikana at mga regalo ay ngayon ay hawak ang binagong kasunduan at listahan ng programa. Kakaiba ang pakiramdam ngunit naririnig niya na bago pa man ang kaba, ang pandama sa pagbabasa ng lugar ay bumabalik na sa kanya. Parang tahimik na tinutulak siya mula sa likod ng hangin noong bata pa niya habang tinatanggap ang mga buyer katabi ang ama. Kasabay ng patnubay ng tagapagsalita ay dahan-dahang bumababa ang ilaw ng malaking bulwagan at pagkatapos ng promotional video ng kumpanya, sunod-sunod na pumasok sa entablado sa ilalim ng chandelier ang mga kinatawan at opisyal ng magkabilang panig. Lumabas ng parang ulan ang shutter ng mga mamamahayag. Ginabayan si Carmen sa designated na upuan sa mesa ng kasunduan, hindi sa interpreter's seat, at tumindig ng harapan ng bigat ng daan-daang tingin na nakatutok sa kanya. Sa mga upuan ay puno ng mga alumni ng Universidad ng Pamilya ng Biyenan, mga kinatawan ng kasosyo, mga personalidad sa politika at negosyo, at mga kamag-anak. Lahat ay naghihintay ng maringal na salaysay ng pamilyang nakatayo sa mataas na paaralan na pinagtatayo ni na Miguel, Daniel at Lourdes. Ngunit ang aktwal na aksis ng okasyon ay lumipat na sa isang taong hindi inaasahan, si Carmen. Ang eksena mismo ay kumakatawan sa tahimik na pagbabaligtad ng kapangyarihan. Nang magsimula na ang formal na seremonya, sunod-sunod na tumpak na ipinadala ni Carmen ang pambungad na talumpati ng tagapagsalita, ang welcome speech ng buyer at ang representatibong talumpati ng Pilipinong panig. Lampas sa formal na salin, ang paraan ng maayos na pagdurugtong ng nuanse at atmosfera ng mga salita ay ang papel mismo ng pagkontrol sa temperatura ng lugar at ang mga taong nakaupo sa mga upuan ay unti-unting nagsimulang kilalanin siya bilang sentral na haligi ng okasyon. Dumating ang turn ng presentasyon ni Miguel. Malakas na nagsimula ang unang pangungusap habang inikot ang mga slide ngunit nang bumukas ang Q&A session, biglang nagbago ang sitwasyon. Ang unang tanong ng buyer ay nasa antas ng praktikal na trabaho na lampas sa mga inihanda na estadistika at nagsimulang huminto si Miguel habang hinahanap sa mga materyales. Sa ikalawang tanong, lumabas ang pawis sa noo at naging matigas ang paghawak ng microphone at isang maikling katahimikan ay bumaba sa entablado. Tahimik na tumayo si Carmen, hindi sinira ang mukha ni Miguel ng diretso. Pinili niyang ipaliwanag ang konteksto ng tanong sa Filipino bago ikonekta ito sa paraang makapangyayari ang paghahatid ng posisyon ng Pilipinong panig. Nang itukoy niya na ang pinakasentral na punto ng tanong ng buyer ay hindi sa schedule ng pagbibigay kundi sa pamantayan ng responsibilidad, nagawa na ni Miguel na ituloy ang susunod na pangungusap. Sa mga upuan ay mas lalong naging maliwanag ang dignidad niya. Ang isang taong may tunay na kakayahan ay hindi ang taong nagpaparangal sa sarili, kundi ang taong nagliligtas sa buong larangan. Daan-daang tao ang personal na nakita ito ngayon. Nang lumampas ang gitna ng formal na seremonya, tumungo ang kinatawan ng buyer sa upuan ng Pilipinong panig ng isang karagdagang tanong para sa pagkumpirma.
Sa pagkakataong ito, hindi sa pamamagitan ng interpreter, kundi direkta sa Ingles na tinanong si Carmen. Ito ay detalyadong nilalaman tungkol sa schedule ng pagpapatupad ng binagong probisyon ng responsibilidad at pag-aayos ng mga empleyado. Hindi ito tanong sa interpreter, kundi tanong sa kapwa-miyembro ng praktikal na koponan. Sabay na tumingin sa direksyon ni Carmen ang tatlong opisyal na nakaupo sa entablado at nawala ang natitirang kalmado sa mukha ni Miguel. Sinagot ni Carmen ang tanong habang bahagyang nakatayo mula sa upuan nang hindi hawak ang microphone. Tiyak na tinukoy ang makatotohanang saklaw ng schedule ng pagpapatupad, sunod-sunod na inayos ang tatlong bagay na kailangang i-coordinate ng mga nagsasanay ng magkabilang panig at natural na binanggit ang direksyon na panloob na pinag-isipan na ng Pilipinong panig. Lahat ng ito ay batay sa katotohanan at walang ni isang pangungusap na may walang hanggang pangako. Nang matapos ang sagot, nagpalitan ng maikling tingin ang kinatawan ng buyer at ang abogado sa tabi niya. At pagkatapos ay sumulat ng isang bagay sa papel at tumango sa mga upuan. Ang mga taong nakakaunawa sa kahulugan ng eksena at mga hindi nakakapag-unawa ay nahati, ngunit alam na ng mga opisyal sa entablado. Ang buyer ay nagpili na si Carmen bilang pangunahing communication window ng transaksyong ito. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay hindi na lang sumisiko ng mga eksenang pagpapakamay o mga kasunduan. Ang sandaling nagsasalita si Carmen, ang reaksyon ng buyer na nakatingin sa kanya, at sa bawat pagkakataon, ang pagtitigas ng mukha ng pamilya ng biyenan ay maingat na natutok. Ang mga rekordong iyon ay naghahanda na sa lalong madaling panahon na malinaw na magpapakita sa mga artikulo at larawan kung sino ang tunay na pangunahing tauhan ngayon. Kaya ang formal na seremonya ay natapos bilang pinakamatagumpay na seremonya ng kasunduan mula sa punto kung saan malapit ng gumuho. Ngunit ang katotohanang ang taong nasa gitna ng palakpakan at pagsabog ng flash ay hindi ang mga anak ng pamilya ng biyenan na ipinagmamalaki nila, kundi ang manugang na laging nakatayo sa likod ay nakaukit sa isip ng lahat, at ang natitirang tanong lamang ay kung paano mabaligtad ng ganitong pampublikong pagbabaligtad ang kapangyarihan at relasyon sa loob ng pamilya. Sa mga bilog na mesa ng reception, habang inilalagay ang mga kopa ng alak, isang mensahe ang tahimik na ipinahatid ng punong sekretaryo ng buyer sa tauhan ng hotel. Ito ay isang kahilingan na iwanang bakante ang upuan sa tabi ni Carmen. Hindi nagtagal ng 30 segundo bago makarating ang mensahe sa panig ng pamilya ng biyenan at kaunting nanginginig ang mga daliri ni Lourdes sa ibabaw ng bag niya. Ang katotohanang ang pagbabaligtad na inakala nilang natapos sa formal na entablado ay nagpapatuloy hanggang sa reception ay eksakto sa pinakatakot na direksyon ng pamilya ng biyenan. Puno ng espesyal na hangin ng reception ang bulwagan, ang hangin na humihina pagkatapos ng tensyon ng formal na seremonya. Mainit na orange ang liwanag sa mga dingding at ang mga dekorasyon ng kristal sa kisame ay nagkakalat ng maliliit na bahaghari sa mga kopa. Magkasamang hinaluan sa dulo ng ilong ang amoy ng bulaklak, inihurnong tinapay at bula ng champagne. Nagtitiyak ang mga kinatawan ng kasosyo at mga mamamahayag ng kanilang mga upuan at nagpalitan ng pabati at ilang taong bayan ang agad na nagtanong sa paligid kung sino si Carmen. Opisyal na opisyal ba siya o miyembro ng pamilya? Saan siya nagmumula? Ang pamilya ng biyenan ay mas abala sa pag-iisip kung paano nila ipapaliwanag ang pagkakakilanlan ng manugang nang hindi gaanong mawawala ang mukha kaysa sa pagtamasa ng tagumpay ng kasunduan. Ang kinatawan ng buyer ay agad na nagpapatuloy ng mga partikular na tanong sa kanya tungkol sa mga hinaharap na praktikal na schedule at direksyon ng kooperasyon. Kaagad na naupo si Carmen. Hindi formal na pagbati kundi pagkilala sa kanya bilang isang tunay na communication window. Sinubukan ng dalawang opisyal ng Pilipinong panig na sumabay sa pag-uusap, ngunit hindi nila maunawaan ang praktikal na konteksto at kakaibang tumango lamang.
Malinaw na sa mesa na ang papel niya ay hindi magtatapos sa isang beses na paggamit ng interpreter. Mula sa diagonal na mesa ay pinapanood ni Lourdes ang eksena. Nakataas ang sulok ng labi, ngunit matigas ang loob ng mga mata at ang mga dulo ng mga daliri sa hawak ng kopa ay puno ng lakas na mayroon ng fingerprint sa salamin. Ang kasamahang babae sa lipunan ay yumukod sa balikat ni Lourdes at sa mababang boses na halo gulat at pagkamangha ay nagtanong. Bahagyang nakataas ang kilay at sa sulok ng labi ay isang ngiting hindi mahiwatig kung pagtataka o panunuya. Senyora, ngayon ko lang nakita ang manugang ninyo na walang hadlang na nakikipag-usap sa mga dayuhang bisita. Mayroon ba siyang ganitong kakayahan? Pagkatapos ng maikli, ngunit tahimik na sandali si Lourdes ay bumuka ang labi, ngunit hindi lumabas ang maayos na sagot. Ibinaba ang kopa at ginawa ang sapilitang ngiti at bahagyang nanginginig ang sulok ng labi. Dahan-dahan niyang inayos ang boses at mabagal na sumagot. Inihanda ko siya bilang suporta para sa okasyon. Ang aming pamilya ay nagmamalasakit kahit sa ganitong detalye. Malambot ang boses, ngunit walang taong nakarinig na ganap na naniniwala. Isang ibang babae ang umiling at nagbulalas na ang ganitong antas ay hindi suporta kundi pangunahing tauhan at nangingitim pa ang tainga ni Lourdes. Si Miguel naman ay nakatayo kasama ang ilang opisyal sa kabila, ngunit ang sentro ng pag-uusap ay lumayo na sa kanya. Ang isang miyembro ng koponan ay maingat na lumapit at bahagyang yumukod habang hindi matagal ang pananahimik ng pagtataka at sa mababang boses ay nagtanong, "Sir, mayroon bang karanasan ang babaeng iyon sa kalakalan dati?" Mula kanina ay kausap lang siya ng kinatawan ng buyer sa praktikal na bagay. Hindi matagong gumagalaw ang kalamnan ng panga ni Miguel at inayos ang buhol ng kurbata niya. Hindi lumabas ang sagot. Sinubukan niyang isakop ang sitwasyon sa paraan na para bang dati niya nang alam ang kakayahan ng manugang, ngunit sa harap ng mga taong personal na nakakita sa eksenang, hindi niya kayang pangasiwaan ang mga tanong. Ang mga salita ay nagpapatibay lamang ng kanyang karukhaan. Hindi naman ipinakita ni Carmen sa buong reception ang mga pighati ng nakaraan o pinawi ang pamilya ng biyenan. Kahit naramdaman ang pagtatangka ni Miguel na bawasan ang kanyang papel, pinili niya ang pagpapanatili ng praktikal na daloy kaysa direktang pagtutol at hindi nagpakita ng hindi kailangang emosyon habang gumagalaw ng tumpak lamang sa kinakailangang direksyon. Tiyak sa dahilang iyon ng pagpigil na ugali, ang presensya niya ay mas mabigat at mas malinaw na natira kaysa anumang kontra-atake. Sa kalagitnaan ng reception, tumayo ang kinatawan ng buyer mula sa upuan at hinawakan ang kopa ng alak. Naging tahimik ang bulwagan at tahimik na gumagalaw ang mga kandila. Dahan-dahang tiningnan ng kinatawan ang mga upuan bago tumigil ang tingin kay Carmen at sa malinaw na boses ay nagsalita. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit natapos ng maayos ang kasunduan ngayon ay dahil sa isang taong eksakto na natukoy ang panganib ng dokumento sa mapagpasyang sandali. Ang taong iyon ay nandito sa lugar na ito ngayon. Ang isang salitang iyon ay hindi iba sa pagbibigay ng pangwakas na hatol sa buong reception at sumabog ang palakpakan. Kahit sa pagitan ng mga kamag-anak ay kumalat ang tanong kung bakit ang ganitong tao ay palagi na lang nakalagay sa likod at ang direksyon ng pampublikong pagkahiya ay ganap na lumiko hindi sa manugang kundi sa pamilya ng biyenan. Sa katapusan ng reception, humingi ang photographer ng larawan ng grupo at tinawag ng kinatawan ng buyer si Carmen sa gitnang linya. Habang nag-aatubili si Carmen, bahagyang tinapik ng kinatawan ang balikat niya at nagsalita. Malambot ang boses, ngunit naroroon ang malinaw na paggalang sa taong kasama sa pagdaan ng isang buong araw na ito. Dito ka tumayo. Ikaw ang pangunahing tauhan ngayon. Malalim na huminga si Carmen at tumayo sa gitna. Sa sandaling sumasabog ang flash, si Lourdes ay nakatayo sa gilid na may sapilitang ngiti habang nasa parehong frame. Ang alingang iyon ng pagkakataas ng manugang sa gitna ng komemorasyong larawan habang nais sanang ilagay siya sa likod ng pintuan noong umaga ay natapos kasabay ng shutter.
Pagkatapos ng pagkuha ng larawan at nang magsimulang umalis ang mga tao, mabilis na naging walang tao ang bulwagan. Isang hakbang na nahuhuli si Carmen sa pamilya ng biyenan ang lumabas sa bulwagan at sandaling tumigil sa harap ng bintana sa dulo ng pasilyo. Ang himpapawid sa gabi ay nagbabago mula lila patungong asul na madilim at isang mahinang ngiti ang bumangon sa mukha niya na nakita sa salamin ng bintana. Hindi ang kakayahan sa Ingles ang naghayag ngayon. Ang tunay na halaga na natakpan ng pinag-aralan, ang lakas na hinubog ng oras ng pamumuhay, ay sumahimpapawid. Nang gabing iyon, sa loob ng sasakyan sa pauwi, kamangha-manghang tahimik ang lahat. Sa lugar na ilang sandali pa lamang ay puno ng palakpakan at flash ng daan-daang tao matapos na masara ang pintuan ng kotse ay para bang biglang nawala ang lahat ng tunog, ang mababang hangin ng aircon lamang, ang pumuno sa loob, at ang liwanag ng mga poste sa labas ay pinalipat-lipat at sa harap at likod na upuan, paulit-ulit. Karaniwan na si Lourdes ang unang magsasalita. Maganda ang natapos ng okasyon at natural na susundan ito ng mga salita kung paano dapat kumilos ang manugang sa ganitong okasyon. Ngunit ngayon ay iba. Nakalagay si Lourdes sa harap na upuan habang hawak ang bag sa ibabaw ng tuhod at tinitingnan lamang ang labas ng bintana, at si Miguel sa likod ay walang imik na tinitingnan ang screen ng telepono. Sa katahimikang iyon, sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Carmen na kaya niya itong tiisin nang hindi nagtatangkilik ng mood ng pamilya. Nang araw na ito, ang dapat na nakatingin sa direksyon niya ay hindi siya. Nang dumating sa bahay, malamig na nag-alab ang ilaw ng pintuan at ang tunog ng paghubad ng sapatos ay patay-patay na tumunog sa sahig. Pagkatapos ng maikling kakaibang katahimikan, pumunta si Lourdes sa kusina para kunin ang tubig. Ang tunog ng pagtulo ng tubig sa baso ay narinig ng palakas. Pagkatapos ng isang higop ng tubig, ibinaba ni Lourdes ang baso sa hapagkainan at lumingon kay Carmen. Kaunting nakataas ang sulok ng labi ngunit walang ngiti sa loob ng mga mata at sa ilalim ng malambot na boses ay nakatago ang matalas na aura. Carmen, kung mayroon kang ganyang kakayahan, dapat mo nang sinabi ito ng maaga, di ba? Alam mo bang gaano nagulat ang lahat ngayon? Ang mukha ng pamilya ay ganap na nabaligtad. Hindi iyon pagkilala sa gawa ng manugang. Ito ay isang direksyon ng pagtatulak sa manugang ng responsibilidad na ang pangyayari ngayon ay nagkawatak-watak sa kaayusan ng pamilya. Kung dati ay si Carmen pa, yumuyukod at sasabihing humihingi ng paumanhin at lalampas. Ang pagbababa ng katawan bago ang salita ng biyenang babae ay ang paraan ng kaligtasan sa pamilyang ito sa loob ng 6 na taon. Ngunit ngayon ay iba. Nakatayo si Carmen sa kabilang panig ng hapagkainan at tahimik na tumingin sa mga mata ni Lourdes. Maayos na nakaabot ang gulugod at hindi gumagalaw ang tingin. Isang sandali na bahagyang nanginig ang mga labi at pagkatapos ay isang mababang ngunit malinaw na boses ang tumunog sa kusina. Nay, hindi ko itinatago ang anumang bagay. Kailanman ay hindi ninyo sinubukang makilala ako. Maigsi ang pangungusap, ngunit sa isang sandali ay naging matigas ang hangin sa loob ng kusina. Tumigil ang kamay ni Lourdes sa ibabaw ng baso at bahagyang luwaki ang mga mata. Halos wala pang beses na direktang tumugon ang manugang sa anumang kawalang katarungan ng ganito. Ang Carmen ngayon ay hindi lamang nagpakita ng kakayahan, kundi nagpakita rin ng isang saloobin na hindi na siya mamumuhay ng nakaluklok. Hindi mahanap ni Lourdes ang sagot at paulit-ulit na binuhat at ibinaba ang baso bago sa wakas ay walang sinabi na lumingon patungo sa silid. Ang balikat na lumiliko ay 1 pulgada ng mas mababa kaysa karaniwan. Si Miguel na nakaupo sa sofa ng sala ay sumilip doon. Nagtatanggal ng kurbata habang nagpapanggap na nagtatawa ngunit hindi natural ang sulok ng labi. Nais niyang bawasan ang nagawa ng manugang bilang isang aksidente, ngunit alam niya na ang karamihan sa isang aksidente ay mas lalong magpapawalang saysay sa kanyang sariling katangiang may pinag-aralan. Lumabas si Carmen sa kusina at tahimik na pumasok sa kwarto.
Isinarado ang pinto at umupo sa dulo ng higaan, matagal na hindi makapalit ng damit. Ang sandali ng paghakbang patungo sa entablado, ang sensasyon ng pagtukoy ng pangungusap ng kasunduan, ang ekspresyon ng kinatawan ng buyer na tumango, ang palakpakan mula sa mga upuan. Sabay-sabay na dumating ang mga eksena, at habang humihina ang lahat ng tensyon na pumiga sa katawan, isang mabigat na hininga ang dahan-dahan na lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Tinanggap ni Carmen ang katotohanang ang pandama na inisip niyang nawala ay hindi aktwal na nawala kundi matagal na nakapigil. Ang oras ng pamumuhay bilang isang tahimik na tao ayon sa tingin ng pamilya ng biyenan ay hindi gumawa sa kanya na mas komportable. Ang oras na iyon ay unti-unting ginawang mas maliit na tao siya, at ngayon ay sa unang pagkakataon ay nakilala niya ang katotohanang iyon. Si Lourdes ay gabi-gabi na hindi makatulog hanggang lumampas ang 11 ng gabi, at sa huli ay hinahangad niya sina Daniel at Miguel nang hiwalay at nakipag-usap sa mababang boses sa maliit na kwarto. Kung paano itatakpan ang nangyayari ngayon, kung saan ilalagay ang manugang mula ngayon, kung ano ang sasabihin sa labas. Ngunit ang nangyari sa harap ng daan-daang tao sa pinakamaringal na pampublikong lugar ay hindi na maaaring ibalik sa pamamagitan ng pagtitipon ng pamilya. Si Lourdes ay alam ng mas mahusay kaysa kanino man na imposibleng ilagay muli ang manugang sa nakaraan, ngunit hindi pa rin lumalabas ang mga salita ng pagkilala. Matagal pagkatapos, maingat na binuksan ni Daniel ang pinto ng kwarto at umupo sa tabi ng asawa. Yumuko para makuha ang antas ng mata ng asawa at sa nababasag na boses ay dahan-dahang nagbukas ng bibig. Mahal, hindi ko alam na ganyang magaling ka. Noong gusto mong lumabas, pinigilan kita. Palagi kong sinasabi na ang pagpapanatili ng mood ng pamilya ay para sa iyo, ngunit sa nakita ko ngayon, lahat ng iyon ay dahilan. Ginawa ko lang para sa sarili kong kaginhawaan. Namumula ang gilid ng mata ni Daniel at isang beses na pinunasan ng likod ng kamay ang ilalim ng ilong. Karaniwan na, sinasabi sana ni Carmen na ayos na ito at unang hahalikan ang kamay. Ngunit ngayon, nang hindi tinatanggi o hawak ang kamay ng asawa, tahimik na nagsalita. Mahal, hindi ang pakikinig ng ikaw ay humihingi ng paumanhin ang gusto ko. Sa hinaharap ay baguhin ang pag-unawa kung sino ako at kung saang lugar ako dapat naroroon sa bahay na ito. Ang saloobin muna bago ang salita. Hindi malamig ang boses ni Carmen, ngunit tiyak at halong lungkot at tibay ang mga mata. Dahan-dahang yumukod si Daniel na tumingin sa mga mata na iyon. Nang makaluwas ng pamilya, lumabas si Miguel sa sala at nag-iisang nagsimulang uminom ng beer. 3 walang lamang bote na ang nakalagay sa hapag at tahimik ang sala sa liwanag lamang ng poste mula sa labas. Kinain niya ng paulit-ulit ang realidad na ang lugar sa sentro na natural na tinatamasa bilang tagapagmana ng pamilya ay ninakaw ng manugang sa loob ng isang araw, ngunit hindi niya ito matanggap. Walang intensyon na direktang humihingi ng paumanhin o umamin, kaya ang pagmamalaki ay walang masandalan at nangangalunod sa amoy ng alak. Pagdaanan ng sala ni Lourdes, nakita ang anak at sa mababang boses ay nagsalita. Miguel, huminto ka na at matulog. Hindi sumagot si Miguel at nang malayo na ang yabak ng ina, tahimik na ibinaba sa mesa ang walang lamang bote. Nang sumunod na umaga, mas tahimik ang hapagkainan kaysa karaniwan. Ang tunog ng paghinga ng sabaw at ng pagtatama ng chopsticks sa mga mangkok lamang ang pumuno sa kusina. Nagpakita ng kaunting pag-alinlangan si Lourdes kung paano tatawag sa manugang at ang palaging natural na pagkakasunod-sunod ng pamilya ay isa-isang inaayos sa loob ng hindi nakikitang tensyon. Hindi naghanap si Carmen ng tingin ng sinuman at kumain ng karaniwan. Walang nagsalita ngunit hindi unang yumukod o nagsikap na umakma sa mood. Sa nag-iisang saloobing iyon, nararamdaman ng lahat ng tao sa hapagkainan na ang lugar ng manugang ay hindi na katulad ng dati. Hindi na makakagamit si Lourdes ng manugang sa isang tanging salita na hindi nakapagtapos ng kolehiyo
at si Daniel at Miguel ay naging mga taong hindi na makapagsalita ng basta-basta sa harap ng katotohanang ang babaeng minamata nila ay nagligtas ng pamilya sa pinakamahalagang sandali. Ganito, mula sa susunod na araw matapos ang okasyon, ang hangin ng pamilya ay kapansin-pansing nagbago at nagsimula na, ngunit hindi pa inihayag ng malakas ni Carmen ang anumang bagay, ngunit unti-unting pinaghihinalaang ng lahat na hindi siya ang tao na nakalagay sa pinakamababang lugar ng pamilya. Nang sumunod na hapon, isa-isang nagsimulang lumabas ang mga larawan ng okasyon at mga artikulo sa online, at ang pinakaunang tumugon ay ang mga alumni ng pamilya ng biyenan. Ang mga larawan ng artikulong ibinahagi nila ay mas madalas at mas malinaw na nananatili ang mukha ni Carmen na nag-interpret sa tabi ng buyer kaysa sa mga larawan ng kasunduan at pakikipagkamay. Ang pangalan ng tagapagmana ng mataas na paaralan ng kumpanya na palagi nilang ipinagmamalaki ay hindi nakatayo sa sentro ng mga artikulo kahit saan, at sa halip ay ang mukha ng isang babaeng walang inaasahan na inilalabas sa pinakamaliwanag na liwanag. Mula sa umaga, si Lourdes ay kailangang sunod-sunod na sagutin ang mga tawag ng telepono ng mga kasamahang babae sa lipunan at mga kamag-anak. Ang mga salitang hindi nila alam na gaganon ang kakayahan ng manugang. Ang mga tanong kung bakit palagi siyang nakalagay sa likod. Ang mga salita na ang nagligtas ng pamilya sa katapusan ay hindi ba ang manugang. Sa bawat pagtanggap ng tawip ay unti-unting bumababa ang boses at ang mga dulo ng mga daliri na humahawak ng telepono sa sofa ng sala ay kaunting nanginginig. Ang taong karaniwan ay palawakin ang boses at magmamalaki ay ngayon ay maigsiin ang mga sagot. Nalaman ni Miguel na isa rin siyang paksa ng paghahambing sa kumpanya. Sa isang umaga na pagpupulong, isang miyembro ng koponan ng kasosyo ay basta-basta na nagsalita. Sir, ang babaeng nag-interpreter kahapon ay siya ba talaga ang hipag ninyo at naging kakaibang tahimik ang meeting room. Sa labas ay nagpapanggap na nakikinig habang hawak ang tasa ng kape, ngunit maraming lakas ang kanyang mga daliri at personal niyang nararamdaman kung gaano kawalang saysay ang kanyang karanasan sa Amerika kumpara sa praktikal na pandama ng manugang. Sa oras ng tanghalian, nakita ni Miguel sa koridor ang dalawang empleyado na nagmumurmurang nakatingin sa larawan ng artikulo. Walang sinabi si Miguel at lumihis ang mga yapak, at sa likod niyon ay maririnig ang tunog ng pagkabigo ng pagmamalaki. Hindi pumasok si Daniel at nag-iisang umupo sa study room. Matagal na tiningnan ang larawan ng asawa sa artikulo sa screen ng telepono. Ang asawang inisip na maliit at tahimik sa loob ng pamilya ay ang pinakakapani-paniwalang mukha mula sa labas. Sa harap ng katotohanang iyon, sabay na uminit ang kahihiyan at pagkawala sa loob ng dibdib. Ang mukha ni Carmen sa larawan ay walang tanda ng kaba at nakatayo sa tabi ng kinatawan ng buyer, at ang natural na ekspresyong iyon ay pakiramdam na mas matalas na salamin. Sa loob ng 6 na taon, kung anong hitsura ng asawa ang tinanggal niya, ipinapakita ito ng buo ng isang larawan. Nang oras na iyon, nag-iisa si Carmen sa isang maliit na kwarto habang tinitiklop ang labada. Ang liwanag ng entablado kahapon, ang daan-daang tingin ay nakaraan na, at habang nilalampasan ang tanghalian at nililinis ang hapagkainan, walang sinuman sa pamilya ng biyenan ang unang kumausap. Ngunit hindi nakakainis kay Carmen ang katahimikang iyon. Karaniwan na, subukan sanang ngumiti at alisin ang mood, ngunit ngayon ay hindi niya naramdamang kailangan niya ito. Nang hapon, isang tawag ang dumating mula sa pamilya ng kanyang mga magulang. Ito ay ang matandang tita na lumaki kasama si Carmen mula ng bata pa. Ang tita ay nang walang palakpak at sa simpleng boses ay nagsalita. Carmen, ang kakayahang lumabas ka sa lugar na iyon ay natutunan mo mula sa iyong ama. Ang isang salitang iyon ay naging mas malalim na aliw kaysa sa kaguluhang mga alumni. Habang tinitingnan ni Carmen ang labas ng bintana, inalala ang mga kamay ng ama na nagpapalipat ng kasunduan sa opisina ng daungan, at ang alaala na iyon
ay nag-overlap sa silid ng talakayan kahapon at nanigas ang dulo ng ilong ngunit hindi umiyak. Nang gabi, si Lourdes sa wakas ay hinanap si Carmen sa kusina. Nakatayo sa harap ng tapat gamit habang nagpapanggap na kinukuha ang mga tasa at pagkatapos ng matagal na pag-aantay ay pilit na nagbukas ng bibig. Mas mababa kaysa karaniwan ng boses at ang mga mata ay nakatungo pababa na para bang titingnan ang loob ng tasa. Carmen, sobra na ang usap ng mga tao sa nangyari kahapon at hindi talaga mabuti para sa pamilya. Ang mga salitang iyon ay hindi pagkilala sa gawa ng manugang kundi isa pang anyo ng pagpapahayag ng pagnanais na itago muli sa ilalim ng mukha ang hindi tiyak. Karaniwan na si Carmen, sasabihin ay, "Opo, Nay," at magpapakumbaba at lalampas. Ngunit hindi yumukod si Carmen. Nang maayos na nakaabot ang gulugod, ay tahimik na humarap sa mga mata ni Lourdes at sa hindi nanginginig na boses ay dahan-dahang sumagot. "Nay, hindi ko intensyonal na nagpakita ang sarili. Sa katapusan ay ang pamilyang ito ang tumanggi at humina sa akin." Nang mahulog ang mga salitang iyon sa kusina, tumigil ang kamay ni Lourdes. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng kasal, direkta at pabalik na isinulit ng manugang ang salita at hindi nagtagal na nakatitig si Lourdes sa mga mata ng manugang at isang beses na kumikibo ang mga labi, ngunit sa huli ay walang lumabas na salita. Kailangan niyang lunukin sa katahimikang iyon ang katotohanang ang kanyang ugali ng paghuhusksa ng mga tao batay sa pinag-aralan at pinagmulan ay naguho sa harap ng maraming tao. Hindi nadagdag ni Carmen ang anumang salita at lumabas sa kusina at habang lumalakad sa koridor ay naramdamang mabilis ang tibok ng puso. Hindi ito mga salitang sinabi sa galit. Ito ay pakiramdam na isang pangungusap na matagal nang pinipigil ay sa wakas ay nahanap ang lugar nito. Matapos iyon, ang mga tao ng pamilya ng biyenan ay hindi pa ganap na nagbago ngunit kahit paano ay hindi na nila maaaring tawagan ng basta-basta ang manugang. Sa labas, ang mga artikulo at balita ay patuloy pang itinataguyod ang kakayahan ng manugang ng higit sa pagmamalaki ng pamilya ng biyenan at ang agos na iyon ay hindi mawawala sa isang araw kaya ang pamilya ay nagtutulak sa direksyon ng pagharap. Muli kay Carmen kaysa pag-iwas. Matagal na tiningnan ni Carmen ang kanyang sariling mukha sa salamin ng bintana. Ang babae na nagpigil ng hininga bago pumasok sa koridor, bago mag-okasyon at ang babaeng nakatayo ngayon sa tabi ng bintana ay parehong tao ngunit ganap na magkaibang mga mata. Sa bata pang pagdating niya sa bahay na ito 6 na taon na ang nakalipas, ang mga mata ay puno ng alinlangan at kaba at sa ngayon ay malinaw na nakadoon ang determinasyong hindi na magtatago ng sarili. Maliit na tumango si Carmen sa sarili sa salamin. Sa unang pagkakataon ay natural na natinanggap ang pag-iisip na maaari na niyang bawiin ang boses at ekspresyong unti-unting pinipigil para mabuhay. Mula sa sandaling iyon, ang buhay ni Carmen ay dahan-dahan na lumiko mula sa papel na bilang manugang ng isang tao patungo sa pangalan niya, si Carmen Reyes. Si Daniel ay may dala pa ring nahuling pagsisisi at si Lourdes ay hindi pa naabot ang pagibaba ng pagmamalaki at si Miguel ay kailangan pang alalahanin ang kanyang mga limitasyon bawat beses na sumasalubong sila. Ngunit ang kakaibang iyon ay naging proseso rin ng patunay na si Carmen ay hindi nababalik sa nakaraang lugar. Ang dalawang pagbabaligtad sa pinakamaringal na pampublikong lugar, unang pag-aatubili at sa huling sandali ay pagbubukas ng bibig na nagpalaya sa lahat at pagkatapos ay pag-aayos ng maling nakasulat na pangungusap at numero na nagligtas ng pamilya, ay hindi lamang nagpungin sa pagmamalaki ng pinag-aralan, kundi naging simula rin ng muling pagbangon ng sariling buhay ni Carmen. At matapos ang araw na iyon, ang pinaka-nagbago sa pamilya ay hindi ang tingin ng mga tao kay Carmen, kundi ang paraan ng pagtrato ni Carmen sa kanyang sarili. Ang taong nagpasya na hindi nadadalitin ay hindi nababalik sa anino ng sinuman. Ang halaga ng isang tao ay hindi tinutukoy ng isang diploma. Kahit ang pangalan na ibinigay ng iba, kahit ang lugar na minsan ay natukoy, hindi maaaring maging lahat ng isang tao.
Ang tunay na halaga ay ginagawa sa loob ng oras na hindi nakikita. Ang mga oras na sumuko, tiniis, at kahit ganoon ay hindi bitaw, ay sa huli ay nagkumpleto ng isang tao. Ang pinatunayan ni Carmen Reyes ay hindi kakayahan sa Ingles o kakayahan sa pagbabasa ng kasunduan. Ang oras na matagal ng tiniis ay hindi kailanman nagtataksil. Iyon lamang ang iyon, enyo. Kung may isa sa inyo ngayon na nagpapaliit sa sarili dahil sa tingin ng iba, sana ang kuwentong ito ay maging kaunting aliw sa inyo. Ang oras na nabuhay ninyo ay sa inyo iyon, anuman ang sinabi ng iba. Kung ang video ngayon ay nakaantig sa puso ninyo, pakiusap na mag-subscribe at mag-like at mag-iwan ng mainit na komento. Ang inyong suporta ay malaking lakas para sa amin. Ito ang kwento. Maraming salamat.